Okay, good morning. Good morning to our basic accounting students in Facebook class. So, merong nagpatulong sa assignment regarding sa adjusting entry na topic. So, papasadahan lang natin ng konti. Gagawin natin yung adjusting entry niya. Tapos, kaya naman niya gawin yung i-post siguro yun para gumawa ng trial balance. Mabilis lang naman yun. So, yung mahirap lang talaga kung sakto lang yung kung correct yung adjusting entry mo. Okay? So, gawin na natin. So, yung data niya, yung company is si Galloway Company. So, excuse me. Ito yung data nung gagawa nating adjustment. Ito yung year-end. So, kung makakita kayo ng ganitong problem, so uunahin natin gawan ng gawan ng entry is yung adjustment. Okay? So, ayun, i-identify natin muna yung ano-anong mga adjustment ito, no, para mas mabilis. So, ganun tayo ng problem. 'Di ba? Yung itinuro ko, meron tayong dalawang klaseng adjustment, deferral at saka accrual. So, dalawa lang naman yun, deferral at saka accrual. So, yung letter A, ito yung deferral. Deferral yan yung letter A. Letter B, okay, itong letter B is deferral din. Deferral din to, supplies. Itong letter C, deferral din to. Okay, pero ito yung nalagay sa may contra asset account. Okay, yan, letter D, deferral. Yan, yung letter E, deferral din. So, yung F, accrual, yung G, accrual. Okay. So, kailangan lang natin kasi alamin. Kung alam yung mga yon, kaya mo na siyang entryhan. So, dun sa unang video na nabanggit ko, so, pakibalikan yon para at least ma-review yung ano yung ibig sabihin ng deferral tsaka accrual. Okay. Lagyan na natin ng entry. So, letter A. So, ano ba yung accounts na ang sabi dito, unexpired insurance, July 31. So, yung year-end niya, no? Yung year-end niya is every July 31, 2012. So, medyo umano pa tong problem na to, no? Dati pa. So, unexpired insurance, July 31. Titingnan mo muna sa deferral. Ito ay isang prepaid expenses sa deferral. So, ibig sabihin, i-check natin sa trial balance kung paano niya na-record ang insurance. Kung asset method ba or expense method. Meron man tayong nakita sa unadjusted trial balance na prepaid insurance. Okay? So, pag ganyan, ang kanyang ginamit na method since prepaid insurance is asset method. Yan. Kasi may iba. Kung wala dito yung prepaid insurance, tapos may makita ka dito sa baba, insurance expense, ibig sabihin nun, expense method ang ginamit niya. Kahit na hindi sasabihin sa problem, kahit hindi sasabihin sa problem, malalaman mo kung anong method ginagamit niya. Doon sa unadjusted trial balance kung paano niya na-record. Okay?
Okay, so ibig sabihin kung asset method, so i-adjust natin yung asset. Dapat naka-credit ang asset. So, tapos debit yung expenses. Okay? Kasi dapat natin, no, i-adjust yung expenses na insurance expense dadagdagan. Titingnan natin yung instruction niya kung meron bang ipapagamit na account, title, dun sa adjustment. Ayan, journalize the adjusting entries using the additional accounts. So, ayun, insurance expense. So, anuhin natin yan. Sundin natin yung debit insurance expense. Debit insurance expense na magkano yon. So, unexpired portion for 8. So, magkano yung insurance? 7,200. 7,200 yung before adjustment. So 7,200 less yung unexpired 4,800. So, kasi kukunin mo lang yung expired portion. Kasi yung expired portion, yun yung expense mo. No? Yun na yung expense mo. Tapos, i-adjust natin yung ating prepaid insurance. No? Para mabawasan. Credit prepaid. Prepaid insurance na 2,400. Yun. So, yun yung adjusting entry. Adjusting entry number 1. Okay. So, pag gusto mo ng additional description, so, ito technique lang to or ikaw na bahala kung paano mo i-describe yan. Pero ako, i-describe ko lang, magsisimula sa 2. Ayan, 2. To adjust the prepaid insurance. To adjust the prepaid insurance. Ngayon na. To adjust. Kung gusto mo talaga ng no, pwede naman ganyan. Kabala, wala namang yan, basta lang maano natin, no? Ma-describe natin. To adjust the prepaid insurance. Yun. Pwede mong dagdagan to adjust the prepaid insurance for expired portion. Okay? To adjust the prepaid insurance for expired portion. Ikaw bahala. Pina tayo. Supplies on hand. Okay? So, ibig sabihin, gano'n siya nito yung natira. So, titingnan natin kung anong method ang ginamit sa supplies on hand. Whether this is another prepaid expenses, kung asset method ba or expense method. So, titingnan natin sa trial balance. Agad-agad, nakita agad natin yung supplies. So, wala namang hindi din pwede, no? May magtanong na naman dyan, Sir, paano kung may supplies na dito, tapos may supplies expense pa sa baba? Hindi nga pwede yun. Hindi nga pwedeng lilituin. Hindi nga pwedeng sabay gamitin yung asset saka expense method. Mamili ka lang, ha? Kaya malalaman natin yun. Kung meron namang supplies expense dito, no? Sasabihin sa problem kung anong method, ha? Hindi pwedeng may supplies dito sa taas. Tapos may supplies expense ka rin makikita dito. Tapos hindi sasabihin kung anong method, ay malilito natin. Magkakaroon ng magiging madam auring tayo dyan. Manghuhula tayo dyan kung anong method. So, kailangan sabihin niya. Kung meron mang ganyang style na makikita ka dalawa supplies tapos may supplies expense sa baba, sasabihin sa problem kung anong method. Sigurado. Pero sa ganyan, di na kailangang sabihin yan kasi isa lang yung nakikita mo dyan, supplies lang. So, ibig sabihin, asset method ang ginamit. So, agad-agad,
anong ilalagay natin dito? Dapat supplies expense. Tingnan muna natin. Ayan. So, tama naman yung sa instruction account. Sabi niya, supplies expense daw. So, debit supplies expense. Tapos, credit supplies. Ha? Kailangan alamin mo talaga kung anong asset method kasi maiiba yung adjusting entry natin. Yun yung babantayan natin. So, yung na-consume o nagamit na ang ating ilalagay dito. So, magkano yung previous 1,980? 1,980 less 600. Yun yung nagamit na. Yun yung nagamit na. Okay? Oh, ikaw na bahala siguro ito. Hindi naman, wala namang, basta lang malagyan to record. Ayan or to adjust the supplies for use during the during the year. Ayan. Letter C na tayo. Bibilisan natin ng konti kasi malilate tayo nito. Depreciation of the building for the year. Okay, so magti-take up lang tayo ng depreciation expense. So ano mang nilagay dito mga accounts? Depreciation expense building, debit depreciation expense building. Tapos credit accumulated. Credit accumulated. Credit accumulated expense. Building. Yan. May accumulated depreciation. Sorry naman. May morning dew pa. Accumulated depreciation building. Okay? Pwede naman nating iusog lahat to para tapos ito yun. So magkano yun? 3,100. Okay? Tapos simulan mo to record depreciation of building during the year. During the day or for the year. For the year. Okay. Ano na? Let ABCD. Hindi na. Equipment. Same lang din to. Kopyahin mo na to. Okay. Tapos palitan mo lang ng equipment. Okay. Palitan mo lang ng equipment. Okay. So, para mabilis tayo. Magkano yun? 2,700. Okay. 2,700. Okay. Medyo mabagal tayo ng konti, no? Bilis-bilisan natin. Letter E na.
So, rent unearned at July. So, isa sa mga deferral na naman to. Kaso, nandito ito sa mga advance deposit. Yung ano, na portion sa deferral. So, sabi niya, rent unearned at July. So, kailangan dalawang method na naman to na pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin. Whether dalawang option na method. Whether liability method or income method. Ang pag mga unearned, no? Pero titingnan natin kung paano niya ni-record sa unadjusted. So, meron tayong unearned rent. Kasi kung hindi mo makita yung unearned rent dyan, ay ibig sabihin income method ang ginawa niya. Kasi meron dyan sigurado ako mailalagay dito rent income. Ano? Rent income. Kaso wala namang ganun. So, ang nakita lang natin sa unadjusted trial balance is unearned rent. So, automatic na yan is liability method. Tsaka wala namang ding sinabi sa problem kung anong method ginamit nung ano na to, company. So, automatic, no? Na liability method. So, mag-a-adjust tayo. Sa expired. Expired yung earned portion. Earned portion ng unearned rent. Sabi niya, rent unearned. So, ibig sabihin, yun yung unearned, yun yung natira. So, ibig sabihin, automatic yung entry natin pag alam natin na liability method, ibig sabihin, i-debit natin ang liability account. Kasi yun yung i-adjust na. So, lagay natin, rent unearned. Yan, rent unearned, Depende sa method, maiiba yung adjust entry. Pag liability method ang ginamit, automatic yan ang i-debit mo. Unearned. Rent unearned. Wala nang isipan yan. Tapos mag-record tayo ng rent income. Rent revenue. Titingnan muna natin. Check muna natin sa instruction kung ano. Rent revenue. Palitan natin to. Huwag nating susundin natin yung instruction niya. Rent revenue daw, sabi. Yun. So, ngayon, ano yung amount ang ilalagay. So, magkano yung unearned rent nung before adjustment? 6,750. So, 6,750 minus yung natira na hindi pa na-earn is 1,750. Okay? So, 5,000 pala yung rent na na-earn. So, kaya rent revenue na. Mag-record na tayo ng revenue. So, to record rent revenue already earned. To record rent revenue already earned. Yung ano yun. Basta't maintindihan nung kasunod na nung nag-check ng entry mo, maintindihan niya at kasi yun yung kailangan niyang malaman Bakit gumawa ka ng adjusting entry? Mag-describe ka. So, last two. Accrual na tayo. So, accrued salaries. So, ito nga yung take note Pag nag-solve ka kasi ng mga adjusting entry, kaya natin inaalam kung ano siya deferral tsaka accrual. Kasi pag deferral na mga adjusting entry, already recorded in the books. It has been already recorded in the books but not yet adjust. Yun kaya, yun Deferral adjustment is already recorded in the books, already taken up in the books, but needs adjustment. Ang accrual naman, accrual is an adjustment that was not
that was not recorded in the books, not yet taken up in the books, that need recognition, or entry to recognize the accrual. Yun ha, magulo ba yung English ko? No? O di Tagalogin na lang natin, basta ang mga accrual ay yun yung mga accounts na hindi pa nare-record. Yun yung mga transaction na hindi pa nare-records. Kaya kung walang adjusting entry, wala ding effect yung mga transaction na yun. No? Kasi hindi pa man siya na-record. Pero kailangan i-taken up sa books. No? Kailangan i-taken up sa books. Because ano nga ba ulit yung accrual? Because these are income already earned but not yet paid. Expense already incurred but not yet paid. So yun ha. Ang deferral naman, yun yung mga transaction already recorded but needs. Yung mga transaction na na-record na pero kailangan i-adjust para ma-update yung balances nila. Okay? So yun na ha. Ano ito? Anong entry natin dito? So ibig sabihin may expense na kasi accrual man pero hindi pa na-record sa books. So mag-records tayo. So ano yung sabi niya dito na dapat gamitin? Salary and wages payable. Salary and wages payable. So kasi meron na siyang salaries and wages expense. So dadagdagan lang natin. So debit salaries and wages expense. Tapos salaries and wages payable. Yun. Magkano? 3,000. To record. Yan. To record. Okay. To record accrual. To record accrual of salaries and wages. No? For the year. Okay? Last na. Fees earned but unbilled. Fees earned but unbilled. So, ibig sabihin ito, no? Ito lang yung isa sa mga accrual din na example na adjustment. This is the accounts receivable. No? Gumawa ka nag-perform ka ng service sa client pero na-earn mo na pero hindi ka binayaran kasi hindi ka man nag-bill sa client. So malamang hindi ka talaga babayaran ng client kasi hindi ka nag-bill. Kaya nga unbill. Kaya kailangan ka mag-record. Okay? Kailangan ka mag-record. Para although siguro nabigyan na yan ng sales invoice yung client na yon. Ang may problema lang sa books mo kasi hindi mo ni-record as accounts receivable tsaka income. So magre-record tayo. So debit accounts receivable. Sir, bakit accounts receivable? Yun nga yung fees earn mo. Kaso lang hindi mo na-bill. Nakalimutan mo i-record yung accounts receivable. Nakalimutan mong i-record yung income. Kasi fees earn na yan eh. So, ano yung So, fees earn naman talaga.
yung nilagay niya dito. So, lagyan natin, sundin natin. Fees earn. Yung isa sa mga revenue account, no? Fees earn. So, madadagdagan lang yan ng hindi niya na-recognize na accounts receivable at hindi na niya na-recognize yung income. Kasi baka nakalimutan. So, yun yung mga yung, kaya nga sabi ko nga yung accrual, ito yung mga adjusting entry, ito yung mga transaction na ire-record pa lang sa libro. Ire-record pa lang sa libro. Yun yung mga accrual. Yung naman mga deferral, yun yung mga transaction na i-adjust. O meron ng record sa libro pero ang adjusting entry ay i-adjust. Okay? Yun ha. Okay, so tapos na tayo. So after this, no, yung students na nagpa-request na i-answer to. So after this, alam mo naman siguro, mag-prepare, i-adjust mo lang tong example. Yung supplies, may 1,090. So yung adjusted trial balance mo, no, ilagay mo na yung supplies na totoong balance dito, which is yung 600 nga, yung on hand. So ilalagay dito. So madali lang yun, susundin mo lang to, no? So ibig sabihin yung supplies dito na 1,080, maminusan mo lang ng 1,380. Ayun, lagi 1,380. So yung supplies dito na 1,980 less 1,380, ganun din yung result, may 600 din on hand. Okay? Susundan mo lang tong adjusting entry na to para magawa mo yung trial balance. Kasi ikaw na rin yun, para at least may gagawin ka para ma-appreciate mo naman yung assignment. Kasi pag wala ka nang gagawin, kung isusulat ko na dito, hindi mo ma-appreciate. So, ang gagawin mo, copy and paste na lang. So, hindi ka ma-challenge. So, since ginawa ko na yung adjusting entry, no? Ima-minus mo na lang yun sa mga unadjusted trial balance dito para yung mga balances dito ma-up to date, no? Yung adjusted trial balance mo, mako-compute mo by tracing itong mga adjusting entry na to, no? So, ikaw na bahala sa adjusted trial balance. Kukopyahin mo lang naman to tapos maminusan ng ginawa nating adjusting entry dito. Okay? So, yun ha. Ililiitan ko para may screenshot mo. Okay? Para maka-screenshot ka. So, ilagay lang natin dito yung to, no? Na description to record fees earned for the year. Okay? To record fees earned for the year. Okay? Yan. Okay? So, ikaw na bahala, no, sa ating adjusted trial balance. Kukopyahin mo lang naman tong unadjusted tapos i-minus tong mga naka-debit credit dito ng mga accounts dun sa unadjust na balances, no? Para ma-update yung mga balances nito at makabuo ka ng adjusted trial balance, no? Need me know kasi kung gagawin ko pa yun, mga 1 oras mahigit tayo. So, hindi ka na manonood to ng video na to, no? Mauumay ka sa kasi ang haba. Pero mas maganda nga kung hanggang dito lang yung gagawin ko para at least may gagawin ka at ma-appreciate mo yung assignment mo. Kasi kung hindi natin ma-appreciate kung magka-copy ka na lang ng lahat, kukopyahin mo. Okay? So, yun lang yun ha. Yung estudyante ko doon na nag-request sa Basic Accounting Facebook. Thank you and good morning. I hope na naintindihan mo yung explanation ko dito sa adjusting entry, pero balikan mo talaga yung first video ko kasi mas maganda yun.
Yun yung summary ng adjusting entry. So, paki-check na lang yun. No? So, basta deferral accrual lang to, identify. Tapos kung kabisado mo na yung entry, kung anong adjustment entry sa deferral tsaka accrual, hindi ka mahihirapan sa adjusting entry. Ang kailangan mo lang is yung figures computation na. No? Figures computation. Kaya mahirap ang adjusting entry kasi hindi mo alam kung paano yung adjusting entry, tapos hindi mo pa alam kung ano yung figures na ilalagay sa debit credit. Ayun ang mahirap. Okay? Thank you and good morning.